Masaya pag IBC ang kasama. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, negosasyon ng gobyerno para mapalaya ang natitirang Red Cross worker na biyag ng Abu Sayyaf, puspusan pa rin. Mga pulis na munay ng haras sa mga katulong at kaanak ni Ted Filon, sinuspindi na ng Department of Interior and Local Government. Mga Pinay na pinwersa umanong maging sex workers sa Africa nakauwi na ng bansa. At mga pornographic na babasahin at DVD na ibinebenta sa Recto, sinunog. Siniguro ng gobyerno na tuloy ang negosasyon nito para mapalaya na ang natitira pang Red Cross worker na bihag ng Abu Sayyaf. Tiwala si DILG Secretary Ronaldo Puno na mapapakawalan na ang bihag na si Eugenio Vani dahil humihina na umano ang Abu Sayyaf. Ang detalye sa Express Balita ni Julia Lipala. Marami ang nagulat kung bakit si Andreas Notter, isang Swiss national, ang nakalaya ng Sabado ng umaga sa Barangay Manilok, bayan ng Indanan sa Sulu, at hindi si Eugenio Vanni, ang Italian engineer. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno, nakatuon na kanilang efforts para sa agarang pagpapalaya kay Vanni dahil na rin sa malubhang karamdaman nito. Hinayag ni Puno na maging si Notter hindi makapaniwala na siya ay malaya na, at imbis na magpasalamat ng Sabado ay nagalit pa ito sa mga tauhan ni Sulu Governor Abdi Sakutan. Inamin nita na nagwala nga si Notter sa kanyang bahay at naunawaan nito kung bakit ganoon ang aktwasyon dahil na rin sa mahigit 3 buwang pagkabihag ng Abu Sayyaf. Nahimasmasan lamang si Notter na makita at makasama nito ang kanyang mga katrabaho sa International Committee of the Red Cross o ICRC. Inamin ni Puno na walang control sila sa ICRC kung itago nila agad si Notter sa mata ng publiko dahil may standing policy ang Red Cross sa pagiging neutral. Tiniyak ni Puno na patuloy ang isinasagawang negosasyon ng 5 Muslim clerics o ulama sa Sulu upang makuha ng nasabing sakiting Italianong engineer. Nagtalaga naman siya ng mahigit 5,000 civilian auxiliaries at dinagdagan pa ng Joint Task Force ICRC ang tropa mula pulis at militar upang bumuntot sa grupo ni Albadar Parad na umaabot lamang sa halos 50 ang puwersa. Ayon kay Puno, nagtalaga rin sila ng mga elite team, ang Light Reaction Company na sinanay ng mga sundalong kano upang sumubaybay sa grupo ng mga kidnappers. Ngunit maring ipinagbabawal ang tropa na makalapit higit sa 2 kilometro sa posisyon ng mga kidnappers habang nakikipag-usap pa ang mga ulama. Inaasahan bukas magkakaroon ng resulta sa negosasyon ginagawa ng mga Muslim religious leaders. Samantala, handa namang tumulong ang mga sundalong kano sa mga Pinoy upang malusas ang ICRC kidnapping. Ayon kay Major John Hutchison, Director ng Public Affairs ng Joint Special Operation Task Force Philippines, handa silang tumulong sa pamamagitan lamang ng information sharing at hindi sa combat operation. Ako si Julia Lipala, nagbabalita Express. Isa pa rin sa mga kinukonsiderang hakbangin ng pamalaan ang pagsusulong ng military operations para masagip ang natitirang bihag na International Red Cross worker ng mga Abu Sayyaf na si Eugenio Vanni. Kasabay nito sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Lorelai Fajardo na nalulungkot ang palasyo dahil marami pa rin ang nagdududa higil sa paraan ng pagpapalaya kay Andreas Notter. Gate ni Fajardo, walang ibinayad na ransom o anumang naging kompromiso ang pamalaan para mapalaya ang Swiss ICRC worker at nananatili pa rin ang mga sundalo at pulis sa Sulu. Patuloy naman na umaasa ang Malacanang na makakalaya na sa lalong madaling panahon si Vanni, lalo't napabalitang hindi na maayos ang kanyang kalagayan. Iginit naman ni Senador Richard Gordon na pinalaya at hindi naligtas ang Swiss International Red Cross volunteer na si Andreas Notter mula sa mga kamay ng bandidong Abu Sayyaf. Ayon kay Gordon, base sa salaysay mismo sa kanya ni Notter, unti-unti umanong nawala ang mga nagbabantay sa kanya. Pero hindi umano nagbayad ang Red Cross para mapalaya si Notter. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro
na na-rescue si Notter dahil na-pressure umano ang mga rebelde sa mga pagkilos ng pamalaan. Natumbok na anya kasi ang mga ito ng mga puwersa ng gobyerno. Nang magkaroon ng kaguluhan ay nakatakbo umano si Notter at agad siyang pinulot ng mga pulis at militar. At marami pa pong Express Balita, abangan sa aming magbabalik. Nagbabalik ang Express Balita. Sinabi ngayon ng National Economic Development o Development Authority na makakabawi na ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taong ito. Ito ang Express Balita na ihahatid sa atin ni Jess Caduco. Positibong makakabawi ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taong ito. Ayon sa National Economic Development Authority, naabot na ng ekonomiya ang pinakamababa nitong antas simula nang tumama ang krisis pinansyal sa pandaigdigang ekonomiya. Maging ang ilang mga bangko ay aminadong nananatiling may kapasidad ang mga Pilipinong creditors na magbayad ng utang. Because historically, for the last 30 years, and in the last 13 of that 30 years, consumption has always grown by 4.5%. So we expect that to continue, more or less, no? And that's why we still expect positive growth this year of 3.1 to 4.1%. Ayon sa economic analyst na si Carlos Ilagan, sumampa sa pinakamababang level ang non-performing loans nito sa 3.8% mula sa 20%, pinakamababa sa loob ng 3 taon. Galing tayo sa 20% NPLs noong mga 3 to 4 years ago at ito ay nag-slide sa bumaba ng gusto sa mga 3.4% nung huling reporting nila, no? So ito ay isa sa pinakamababa sa kasaysayan ng banking industry. Bagamat bahagyang naapektuhan ang housing sector dahil sa pagbaba ng OFW remittance, umaasa ang mga eksperto na makakabawi naman ito bago magtapos ang taon. Maging ang unemployment ay maaaring masolusyonan na rin sakaling makabawi na ang ekonomiya ngayong taon. Binabantayan naman ng NEDA ang maaaring pagtaas ng inflation sakaling magsimula na ang recovery ng ekonomiya. Maaari raw kasi magtaasan ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng demand. Kaya muli na namang pinuna ni Recto ang overpricing sa presyo ng gasolina. Dapat raw kasi nasa 32 pesos kada litro lamang ang presyo nito sa halip na 36 o 37 pesos. And we expect inflation to go down, and we expect oil prices to go down as well, no? Oil prices now are roughly at $50 a barrel. Average in March was lower. So, palagay ko kulang pa rin yung kulang pa rin yung cuts ng oil company. So, inaasahan natin yung unemployment rate ay hindi masyado magre-recover pa. Ito ay isang laging indicator. Siguro sa 2010 na magre-recover ang ating employment rate at sa 2010 na tayo magkakaroon ng better employment picture. Ako si Jess Caduco, Nagbabalita, Express. Nagpakita naman sa Senado ngayon ang ilang sundalo na may reklamo rin sa Legacy Insurance Corporation. Sinabi naman ni Senate President Juan Ponce Enrile na dapat aksyonan ng mabuti ang kaso ng Legacy matapos humarap ngayon ang mga sundalong naging plan holder ng Legacy. Ang detalye sa report ni Jeffrey Zaide. Mas nararapat daw na kumilos ngayon ng gobyerno sa isyu ng nabangkaroteng Legacy Group of Companies. Ito ang babala ng mga senador matapos na lumabas sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Trade and Commerce na halos 12,000 sundalo ang nagoyot din ng nagsarang Legacy. Kwento ni Flor Querubin, may bahay ni Colonel Ariel Querubin, 1999 nang magsimulang kaltasan ng kanyang asawa ng 1,904 pesos kada buwan para sa scholarship ng Legacy. Tumagal ito ng 5 taon kung saan umabot sa 110,000 pesos ang halos na ibayad nito. 2015 sana ang maturity ng plano, yun nga lamang tila wala na silang makukuha dahil nagsara na ang Legacy. Paliwanag ni Armed Forces and Policy Savings Loan Association o APSLI Senior VP na si Gilberto Acuesta, lumapit daw ang kumpanyang Legacy para mag-alok ng scholarship plans sa mga miyembro nito. Matapos makakuha ng authorization sa kanilang mga miyembro ay pumasok na sila sa kasunduan sa Legacy. Dito ay direkta nang binabawas sa sweldo ng kanilang mga miyembro ang premium sa scholarship fund. So as far as we're concerned, we don't have anything to do with it because the premiums were deducted from the payslips of my husband on a monthly basis. I'm begging you and advising you